Kutsintang gawa sa bigas o kutsintang gawa sa harina? Ano nga ba yung mas masarap o ano nga ba yung mas madaling gawin? Tara, parehas po natin ngayong lutuin. Unahin po muna natin yung ating pong kutsinta na gawa po sa harina. Dito po, pagsasama-samahin lang naman po natin yung ating 1/2 cup ng all-purpose flour, 1/2 cup lang din po ng cassava flour, pwede rin po kayong gumamit ng cassava starch, 1/2 plus 1/8 cup ng brown sugar. At maglalagay rin po tayo ng kaunting lye water. Sa mga hindi pa po nakakaalam, ganito po yung lye water. May iba't ibang brand po ito na bibili po ito sa supermarket, palengke at online store. Nasa 2 taon naman po yung expiration nito. Tumutulong po ito para maging makunat-kunat yung atin pong kutsinta. Pero make sure lang din po na tama lang po yung sukat na nailagay ninyo para po sa ating recipe. Dahil kung sakaling mapaparami naman po kayo nito, mas titigas po yung inyong kutsinta at the same time magbibigay po ito ng mapait na lasa. Nilagay na po natin yung ating 1 1/4 cups ng tubig. Yes, 5 sangkap lang po makakagawa na po kayo ng masarap na kutsinta. Haluin lang po natin itong mabuti at para makuha po natin yung smooth consistency, salain na lang po natin yung ating mixture. Sa mga nagsasabi nga po pala na nakakasama raw yung paggamit ng lye water, lahat naman po siguro ng sobra ay nakakasama, pero kung tama at sakto lang po yung inyong gagamitin, hindi naman po ito magkakaroon ng ganoon kasamang epekto. Yung mga makikita nyo pong malalaking bula doon po sa pinakaibabaw ng inyong mixture, gamitan nyo na lang po ng kutsara, tanggalin nyo na lang po ito ng mano-mano para mas maging smooth pa yung pinaka-consistency. Para naman po sa ating kutsintang bigas, pakulayin po muna natin yung ating annatto seeds or yung ating atsuete sa mainit na tubig. Same lang din po doon po sa ating kutsintang gawa naman po sa harina. Pwede rin pong ganito yung gawin nyo kung gusto nyo pong magkaroon po ng mas matingkad na kulay, yung inyo pong kutsinta. Dito po ipinakita ko lang po na pwedeng kulayan at pwede rin pong hindi, nakadepende na po ito sa inyong preference. Kapag nababad na po natin itong mabuti at lumamig na rin po yung tubig, salain na po natin ito. Then sa isang bowl, pagsamasamahin naman po natin yung ating glutinous rice flour or giniling na malagkit na bigas. Kasama po yung ating 1/2 cup ng brown sugar. Yung 1/2 teaspoon rin po ng lye water. Sa mga lugar na hindi po ito available, may video na po tayo kung paano po gumawa ng ating homemade lye water. At yung masala po nating tubig na pinagbabaran po ng ating atsuete. Haluin lang din po nating mabuti at katulad po ng ginawa natin kanina, para po ma-achieve natin yung smooth consistency, sasalain lang rin po natin ito. Kung wala kayong atsuete at gusto nyo po talagang kulayan yung inyong kutsinta, pwede rin po kayong gumamit ng food coloring. Again, nakadepende na po ito sa inyo. Large po yung size ng molder na aking gagamitin dito. Make sure lang po na mag-grease nyo itong mabuti dahil medyo malagkit po yung ating kutsinta. At dito po, kung gusto nyo na medyo malaki po yung inyong kutsinta pero hindi po ganoon kakapal, maglagay lang po kayo ng 2 tablespoon. Pero kung sakali po na gusto nyong medyo malaki na at makapal pa, katulad po nung gagawin ko ngayon, 3 tablespoon naman po yung inyong ilagay. Make sure lang po pala na bago kayo maglagay ng inyong mga mixture doon po sa inyong mga molder, nagpapakulo na po kayo ng tubig sa inyong steamer dahil hindi po ito pwedeng tumagal sa inyong mga molder na hindi po agad na isasalang dahil posible pong tumining uli yung mga harina sa pinakailalim. Yan po yung isang dahilan kung bakit minsan pumapalpak po yung paggawa ng kutsinta. Isa pa rin po sa mga tips, bago po kayo maglalagay ng mixture sa inyo pong mga molder, make sure lang po na mahalo nyo po uling mabuti yung inyong mixture para po siguradong sigurado kayo na hindi nga po tumitining yung pinakaharina sa pinakailalim. Isasalang nga po natin ito sa ating steamer na kulong-kulo na po yung tubig, then hinaan na lang po yung lakas ng apoy sa low heat at lulutuin po natin ito ng 20 to 25 minutes. After 20 minutes, check nyo na po ito. Kapag luto na, iahon nyo na po. Kung sakaling hindi pa, magdagdag pa po kayo ng 5 minutes. And charan!
po yung ating mga kutsinta recipe. Ito po yung ating mga kutsintang gawa po sa ating harina. Yun pong gawa po sa all-purpose flour at cassava flour. Makinis po ito at mas firm. Ito po yung mga nakasanayan po nating kaining kutsinta. Makikita nyo nga rin po pala yung buong listahan ng ating mga ingredients sa bandang dulo po nitong ating video. I-test po natin kung gaano po ito kakunat. Ito po yung naitutulong ng paglalagay po ng lye water. Ito naman po yung kutsintang gawa po sa giniling na bigas. Makinis rin po yung pinaka-outcome nito, pero kung mapapansin ninyo, mas malambot po kumpara po doon sa ginawa natin gamit po yung ating mga all-purpose flour. At ganito naman po ito kakunat. Hanggang saan na po kaya umaabot itong ating mga video recipe? I-comment nyo nga po yung inyong mga lugar nang mas ma-inspired naman po yung inyong mommy loves sa paggawa ng mga ganitong klaseng video. Pwede pong gadgaran natin ng keso yung atin pong mga kutsinta, pero para sa akin, mas masarap po talaga ito kapag nilagyan po ng kinayod na niyog. Ngayon po, ikukumpara ko yung pinakalasa doon po sa ating dalawang kutsinta. Well, para po talaga sa akin, mas masarap po talaga yung gawa po sa bigas. Pero hindi rin naman magpapahuli yung sarap ng gawa natin sa harina. All in all, parehong pwedeng pagkakitaan at pareho pong pwedeng i-enjoy kasama po yung inyong pamilya.